beloved Boss Mike Cervera. Mas maigi pa. Vico Soto, for President. Paano na si Sara? Paano ngayon to mga kababayan? Mukhang etong si Vico tatakbo ng presidente. Pasok! Dahil na bulok, politikang may Oy, thank you naman Romana Mix TV. Oo. Boss Mike, di na rin ba uuwi si VP Sara para mag-work? Hindi na. Oo. Wala na yun, doon na yun. Oo. Tatanga-tanga rin yun eh. Paano uuwi yun? Ikaw, Sara, kung ako sa'yo umuwi ka rito, paghandaan mo yung impeachment trial mo. Nagdidelikado ka dyan ba? Di ba, Sara? Hindi mo ba iniisip delikado ka sa impeachment trial mo? Ano sabi rito? Sarap buhay. Nagsasahod siya na di nagtatrabaho. Hindi naman nagsasahod yan. Walang pakialam sa sahod yan eh. Sa nakaw, marami. Yun yung nasa isip niya, yung nanakawin niya. Kasi yung sahod, konti lang. Yung nakaw, isang perma. Milyon-milyon na. Ito na, dito na tayo. Vico Soto, susunod na presidente ng Pilipinas. Alaga ba? Pasok. style na bulok, politikang may panunuhol, Nako. politikang may pananakot, politikang puro kasinungalingan. Correct. May panunungol sa mga DDS. May pananakot kay Digong. Puro kasinungalingan yung nilalabas nila labang kay Pangulong Bongbong. Nakamit ko. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Totoo po yan, mga kababayan. Marami na hong naiinggit. Kaya nga ho, mga kababayan, ganyan daw ang gagawin sa Pasig. Yung ginawa ni Vico Soto sa Pasig ay kokopyahin ni Trillanes sa Caloocan. Kita nyo, mga kababayan, nagiging inspirasyon ngayon ng mga politiko kung yung meron sa Pasig. Kaya alam nyo, mga kababayan, hindi naman masama na manggaya. Kung yung gagayahin mo, tama. Ang masakit, kung ang gagayahin mo at iiduluhin mo tulad ni Digong. Di ba? Kapag tulad ni Digong ang gagayahin mo at iiduluhin mo, ay baliw ka na nun. Baliw ka na nun. Tuloy. Ang dami ko nakausap. Na. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Tama. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting na konsehal, vice mayor, congressman, yung good governance. Na. Ano po ba yung good governance? Ano yan? Sige, explain mo, bossing. Explain mo. Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ang good governance Na. ay governance na good. Yun, na good. Yung governance noon ni Digong. Good ba yun? Paano naging good yun, Boss Mike? Pinatay nga yung mga Pilipino noon. Paano naging good yun kung maraming naulila noon? Diba? Hello? Pero kulang. Ang alin? Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Yo! Kaya mag-ingat po tayo. Na? Tayo po ay samahan natin ng dasal sa darating na Mayo. Dapat lang. Naniniwala to sa Diyos tong mga to. Si Digong, pinagdadasal nila, hindi naman naniniwala sa Diyos. Diba? Tuloy. Ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Yo!
Mabuhay kayo mga Pasigueño. Oh, I am very proud of you. yun. Eto na po, pakikilala ko na po. Ang alin? Alam nyo naman siguro kung kanino nagmana. Siyempre, sa'yo. Kanino pa ba? Hindi pala. Sa nanay, sa nanay. Sa nanay, bossing. Kanino pa? Eh, si nanay. Oo. Pag naging babaero yan, sa'yo. Kasi hindi naman babaero si Vico Soto. Ako nagtataka rin eh. Di ba? Kasi hanggang ngayon wala pang pinapakilalang girlfriend eh. Malamang naman siguro dahil inuuna yung kapakanan ng taga-Pasig kaysa sa sarili niya. Hindi na nagjojowa para makapagserbisyo ng tuloy-tuloy. Walang kukontra, walang aagaw ng kanyang oras para magsilbi sa mga taga-Pasig. Ayos, di ba? Palibasa ikaw laybayan Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Patay. Yari na. Mayor Vico Soto. Patay, mga kababayan. Nagpahiwatig na mga kababayan. Nagpahiwatig na. Kayo po ba, mga kababayan? Papabor po ba kayo maging presidente si Vico Soto? Ano na ngayon si Sara? Oh, Sara, matakot ka na. Meron pa isang tatakbo. Si Tulpo. Vico Soto, Tulpo, Sara. Sino kaya pambato ng Malacanang? Hindi pa sigurado, wala pa eh. Pero masyadong maaga tong mga ito, ha? Di ba, mga kababayan? So, kapangan pa natin, marami pang pagbabago yan. Malay nyo, tumakbo naman si Nanay Leni. Di ba? Kasi parang niluluto naman ng kakamping si Leni at saka si Risa. Butik na yun, dalawa. Vice President si Risa. President si Leni. Grabe. Nasaan na si Sara? Saan napupulutin yan? Sa tingin nyo, mananalo pa si Sara? Wala na hindi na umangat-angat yung Hindi na umangat yung kanyang rating Trust rating, approval rating, bagsak na Lalo pa ngayon, mga kababayan, na imbis na nandito sa bansa, inaasikaso yung trabaho bilang vice-presidente, nandoon, nagrarally. Kaya mahirap po, mga kababayan, na ako na nagsasabi sa inyo, hindi na mananalo si Sara. Ipapaputol ko yung aking yung aking kaligayahan pag nanalo si Sara. Gusto ko nga kapustahan dito, alam nyo? Si Baste. Si Baste. Pustahan Baste, Putulan ng putulan ng kaligayahan, sige nga. Hamunin natin si Baste. Kasi sinasabi niya na natatakot daw ang gobyerno na tumakbo si Sara. Wala na nga panalo. Diba? Melby, wag. Oo, yung kaligayahan lang naman Kaligayahan, ipupusta ko Alam niyo, mga kababayan, wala na pag-asa na magkaroon pa uli ng isang Duterte na presidente. Malabo na mangyari yan, maniwala kayo. Opo, malabo na. Baka nga manalo pa to si Vico Soto Di ba? Baka ito pa manalo. Kung wala nang tatakbo, si Sara, si Tulpo, Vico Soto, magbi-Vico Soto ko. Sa totoo lang. Kung silang tatlo lang pero kung may pagbabago, magbabago din isip ko. Sa totoo lang mga kababayan, kung tatlo lang tatakbo, si Tulpo, yan yung nagpaplan ng tatakbo rin
si Vico, at si Sara. Oh, kung may ipatakbong gobyerno ang Malacanang, tignan din natin. Di ba? Pero mga kababayan, magbibico Soto ko. Kung sila-sila lang. Di ba? Ayan maliwanag yan. Sabihin nyo, dati Vico Soto ka, bakit nagbago isip mo? Kung silang tatlo nga lang. Kapag ka nagbago, magbabago din isip ko. Halimbawa, tumakbo si Gibo. Oh, di ba? Oh, kung tumakbo si First Lady, kita nyo mga kababayan, siyempre mag-iisip uli ako bago. Ito ba? Oh. So yan mga kababayan, ang nangyari. Yan mga kababayan, medyo tipid-tipid lang muna tayo sa boses. Bibitining ko muna kayo. Mga kababayan, marami pa sana akong itatopic, kaya lang talagang hindi kaya ng boses ko So, muli, mga kababayan, maraming salamat sa pagsama ngayong umaga at kita-kita po tayo mamayang gabi para ipahinga muna yung ating boses sapagkat meron pa akong mga sisermonan. Muli, bago tayo maghiwalay, isang like naman. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.